Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. Motorcycle, pila-pila. Hinahanapan ng mga lisensya. Now, motorcycle riders are the most harassed, discriminated against motorists in the Philippines, and only in the Philippines. And I can attest to that. Although I'm not a motorcycle rider, but I've seen it with my own two eyes, how the riders are being oppressed almost every day. And who are the oppressor? Unfortunately, they're the law enforcers, traffic enforcers. Nakita ko po, Mr. Chair, halos araw-araw, ang haba ng pila ng mga motosiklo. Magtataka ka. Ano bang meron bakit ang haba ng pila ng mga motosiklo? Merong checkpoint. They were stopped with no probable cause. And we have the HPG here, maybe Traffic Enforcement Group. Do we have a member of the Traffic Enforcement Group? Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cause. Ano yung probable cause? Walang helmet. Sira yung ilaw. Gewang-gewang. Those are just example of probable cause. Pero sa mga nakamotor, pinapara, pipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ng compartment, kakap-kapan. Kali. At yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga taga-law enforcement, bakit? Wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas, ang mahanap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga kotse, van, SUV, kung gusto niyo pa, bazooka pa M203, grenade launcher, kayang ipasak dyan Bakit hindi yun nahanapan din? It's unfair. Very, very unfair. And this, marami na ako experience na minsan, kaplantahan po ng ebidensya. Totoo yan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangutong. Ngayon, naplantahan ng ebidensya yung kawawang rider, iingyan ngayon ng kotong. Pag walang may bigay na kotong, idediretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang naremedyo, tutuluyan, ikukulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan, especially during gun ban. Choke points in pursuit of some criminals na running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng choke point against doon sa tumatakas ng mga kriminal. Pero bakit motor lang? Di lahatin na. Palagi, ang mga nakamotorsiklo ang pinag-iinitan. Nandiyan yung lalagyan ng pagkalaki-laking plaka, doble plaka, meron pang genius na nagmukala na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso. What the F? Bakit gano'n na lang ang galit sa mga motorcycle riders? Hindi po patas. We have to be fair. If we are going to implement the checkpoint policy,
it has to be fair and square. It is for everybody. Nobody's above the law, sabi nga nila. Hindi porket naka-SUV, van, kotse, libre na. O baka takot yung mga kapulisan natin, baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o nandun si Gob, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, baka ako nandun. Pero pinara niyo ako, hindi ko kayo mumurahin kung may kasalanan ko, ba't ko kayo mumurahin? I wouldn't do that. But anyway, my point being here is, kung gusto po natin nag-implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal, pantay ho dapat tingin natin, hindi lang po sa mga motorsiklo. Again, I've said it a while ago, mas marami po mga kriminal sa mga naka four-wheel vehicles. Kasi po, tinted yan, tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak ng marami mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon laban sa mga riders. Of course, in conjunction with the bill na meron na nakasala ngayon, si Senator J.V. Hercito, and I will make sure na itong bill na ipapasa ko may katapat na parusa kung sino man ang lumabag, kung sino man nagpakita ng hindi ka nice at nagdi-discriminate against sa ating mga riders. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang hapon po. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat sa iyong pagpunta ngayong hapon. Siguro po si ating mga counterparts, Kung Miguel, meron mo kayo makikinig muna. Anyway, siguro we can start probably the PNP para maintindihan po natin ano po yung mga protocols nila sa mga checkpoints. Dahil nangyari kasi noon medyo, kaya po naipasa to ng panahon ni Duterte administration, ito yung mga panahon yata na marami ang riding in tandem, no? At that time. So gusto natin malaman kahit na sino sa kay Colonel Berbo o Major Untalan, ano na ba sitwasyon ngayon? Kung nag-improve na ba o at yung mga statistics siguro ng krimen na ginagamit ang mga motor. Sige po, tsaka yung proper protocols sa mga checkpoints para po malaman namin po sa committee. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat po, magandang hapon. Okay. I am Police Colonel Berbo, sir. I am with the Highway Patrol Group. Your question, sir, I cannot give any details kasi the Highway Patrol Group is particularly engaged sa anti-carnapping. So, on the riding and tandem, I don't have figure. But on the carnapping of motor vehicle, I have with me, we have 1,631 motorcycle incident last 2022. Okay, kung pwede ako makasingit, Mr. Chair, sana pinatawag natin dito yung hindi po yung HPG, siguro si Chief PNP makakatulong din sa atin kasi hindi naman po HPG po ang naglalagay ng mga checkpoints eh. Karamihan na nadadaanan ko. Usually mga regular policemen, usually from the traffic management, or yung mga nakamobile lang. Minsan at random lang, maisipan lang mga police, maglagay tayo ng checkpoint dito. Mukhang medyo mainit ang panahon. Magche-checkpoint na sila and then magche-check ng mga motor. So, hindi talaga. Bihira po yung HPG nagche-checkpoint. I don't think doon po sa at least sa topic ko, walang kinalaman kayo sa HPG. However, tatanungin ko siguro, since police po kayo, I'm sure kasama po sa inyong training, ano ba itinuro sa inyo, sa PNP, yung pagpara ng isang motorista? Ano ba yung patakaran na system or system in place para doon po sa gagawin yung paninita sa mga motoristang dumadaan po sa checkpoint? Yun po siguro tayo mag-umpisa. Although hindi po kayo yung sinasabi kong palagi naninita, nangharas ng mga motorcycle riders, pero at least itrinin po sa inyo ata sa PNP. By the way, Mr. Che, may dadagdag ko. Ilang beses na akong nakatanggap ng reklamo na sa isang checkpoint na yung nakamotorsiklo
hindi huminto. Of course, probable cause yun, na para parahin, habulin. Ang ginagawa po ng mga pulis, binabaril. Hindi na nasusunod yung tinatawag na rules of engagement. Pagpatakas, edi habulin, maghabulan. Kaya nga dapat mga pulis malilitan siyan, hindi malalaki. Kasi pag malaking siyan, hindi na tayo maghabulan. Dapat habulin. Nagpakita ng baril, then that's where you engage. That's what we call rules of engagement. Malaman naman later, yung tumba na yung motorista, ba't ka kasi tumakbo? Yung pala, walang lisensya, walang registration. Itinakas yung sasakyan ng kanyang tatay na hindi nagpaalam. Kaya takot na baka napara siya at yung pulis, kukulong siya at tatawagin tatay. Maraming ganang insidente. O tumatakas dahil merong isang stick na marijuana. So what? Kung may isang sachet ng shabu. So what? Enough na ba yun para patayin agad yung tao? Then kung may marijuana, hulihin, suha ni kulong. Patakas. Ito po, turo ko sa mga pulis. Sana nakikinig lahat ng kapulisan ngayon. You should observe what we call rules of engagement. Ano po ba? Yan ay inaano sa inyo, tinuturo. And then yung Miranda Doctrine, alam niyo po yun? Diba? Dapat ganun din. So anyway, yung po sa aking katanungan, ano ho ba yung sistema na ipinatutupad sa checkpoint? Sige, Colonel Verbo or Major Talan, pwede pakiano na lang sagot ni yung query po ni Senator Tulfo. Yung mga protocols sa mga checkpoints. Good afternoon po, Mr. Chair. Honorable Senator, sir. As to the protocols po, it is in black and white under the rules natin po sa police operational procedures po. And in case na ang ating kapulisan po ay in doubt, nandun po yan. Every single person. Para hindi Yes, mo gusto mas. Ano nga po, halimbawa may checkpoint dyan. Yes, sir. Sinabihan kayo ng supervisor nyo, maglatag ka ng checkpoint dyan para manitan ng masakyan. Paano nyo po implement yun? Ano po yung protocol? Sabi nga po ni Senator JB. May protocol po yan na sinusunod. Turuan na kita, sir. Halimbawa, yung plain view doctrine, yan ginagamit yan sa mga sasakyan. Sa motorsiklo, dapat meron din tinatawag na plain view doctrine. Now, una po sa tuturo sa iyo. Pag walang violation o wala kang nakitang probable cause, hindi mo dapat paparahin yan. Ano po yung probable cause? Sige nga po, kung alam niyo po, Sir, Major. Yes, Ano sir. po yung probable cause? Sinabi Reasonable, ko na kanina. yes, sir. May reasonable doubt po na possible na meron siyang ano po, ginagawa. And yung sa mga, Ano po halimbawa? like yung wala pong helmet, Correct. yung instance po na ano siya, pinapara tapos nagtalilis ng takbo po. Yung iwas po siya sa checkpoint. No. Yes, sir. No. Ang sinasabi ko probable cause, sa mo paparahin, Pag may initial violation po. exactly, visual yung violation. Yes, sir. Halimbawa, walang helmet. Number 2, pasuray-suray. Number 3, wala siyang ilaw, basag yung kanyang ilaw. Number 4, yung kanyang plaka ay wala doon. O tabingi yung kanyang plaka. Number 5, kung halimbawa, nakapalang siya. Then yung kaduda-duda na, ba't nakapato? Siguro, ninakaw niya yung motorsiklo na ito sa kalye at tumakas. Yun po yung mga probable cause. Then you have the reason na para-parahin, and then you ask for the driver's license, you ask for the registration, and then you go on and on and on. And then pag walang driver's license, walang registration, that's the only time na pwede niya po silang kapkan. Pwede niya po buksan ang kanilang compartment. Di ba? Kasi yun po tinatawag na probable cause. Kasi marami po mga insidente na kung saan nagkaroon po ng seizure sa isang motorista. But it was done legally, what we call unlawful na pagpapara at seizure. Mati-dismiss din po yung kaso. I'm not a lawyer, but I know this. Maybe we have a good lawyer here in the person of my good friend, Senator Francis Tolentino, na halimbawa, walang probable cause, pinara niyo po yung nakamotor.
Wala talaga. And then, bigla niyo pong kinapaan. Wala kayo nakuha sa kapkap. Pinabuksan yung compartment. And then, may nakuha kayong baril. Oy, may baril ka rito. Nasa ang lisensya ng baril na ito. Hindi niya dalang lisensya ng baril niya. Didiretso sa kulungan. Kakasuhan niyo siya ng illegal possession of firearms, right? But i-dismiss. Kasi nga, wala ho sa tamang proseso yung pag-aresto. Kaya nga po, may probable cause, doon po gagawin yung tamang proseso ng pag-aresto. Yun naman po, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Any response from the Highway Patrol Group? I was late because I attended the Commission on Appointments. Any response? Yes, Mr. Chair. Bali, it should be, the search should be incidental to a lawful search po. Or arrest, if I may be allowed to amend it. What about the plain sight doctrine? Plain view doctrine, yes, Mr. Chair. So how do you apply that? Nakalagay sa compartment eh. Yung Mr. Chair, for plain view doctrine po, it should be at visual for motorcycles po. Dapat po yung kitang-kita lang po siya. Yung dun po sa binuksan, dapat voluntary on the part po ni rider. It should not be compelled by any law enforcer or traffic enforcer as a case may be po. Hindi mo naman siguro pinopropose na yung nakalagay sa likod na bag merong area na see-through. Hindi naman ganun. Magagalit na sa atin ang marami.